Ano motor mo? Honda Click? Ha? EDB 150. EDB 150 man nasa sanakay kasi ayaw mag-start? Ayaw mag-start. Umu-open siya, umilaw siya. Kaso nga lang ayaw redondo. Ayaw mag-redondo. Pinanood ko sa YouTube yung ano mo. Mabigat to, kailangan natin ng tulong. Yard! Tulong natin. Tanaw nga agad yung almusal ko, nakit namin eh. Patulog sila ko rin. Tanaw agad eh. Mabigat yan. Sarapin mo na ito. Pupunta rito sa loob. Ayaw mag-redondo. Baba natin. Baka dun sa ano. Sa ECU. ECU. Karamihan kasi yan. Yan, check natin mamaya pagkababa. Pauwi na ako eh. Stop type pa naman. Pag-andar mo, wala na. Hindi pa naman madukot yan eh. Sa ECU. Dito ng click, pwede mo dukutin sa ilalim dito. Ito, hindi mo talaga pwedeng dukutin. Tatanggalin mo talaga yung fairings nito. Ganda ng EDB ni siya. Oh. Parang EDB ni Kapulong. Pero yung EDB ni Kapulong nabinta na. Nag-CBR siya. Nabili niya yung CBR ko. Yan, check natin yan. Gilid muna natin. Okay, tama asala. Nasa gilid muna kasi meron pa tayong dalawang naasikaso sa loob. Mamaya check natin. Nakadali pa yung kamay ng may-ari. Naipit daw sa disc brake. Yung part ng ano, ECU nito, andito sa side na to. Yan, andito sa side na to. At mamaya pag nabuksan, makikita ko naman kung ano yung dapat natin gawin. Kung nasunog na ba yung sakit, ay hinang na lang natin. Pero pag kaya naman gawin ng paraan o naglus lang, may mga pamamaraan dyan. Pinaka-importante, kapag ayaw mag-redondo, check nyo muna yung mga fuse relay. Mamaya tuturo ko naman sa inyo kung paano yung mag-troubleshoot ng ganito. Para masakali ay hindi kayo mapakabili ng on the spot na pisa. Napaka mainam na chinecheck muna natin bago tayo bumili ng pisa, lalo kung mga ganito. Alam niyo naman na isa yan sa mga problema ni EDB mga sir. Kahit mapa 160 or mapa click hanggang sa Honda Beat, sa katagalan kasi yan mga sir. Okay, maya pasok natin. Pasok na natin yun. Kala ko online. Tingnan mo dito kung may tumutunog. Sa ano, may check engine na. Lobat battery. Diagnose mo. Mayroon na siyang check engine. Diagnose mo natin. Kung ano yung tinutukoy ng check engine niya. Kasi ayaw naman ito mag-redondo eh. Para makita natin kung ano yung lalabas sa check engine nito. Tsaka basayan nyo lagi mga sir, kapag ang motor ninyo ayaw mag-start, buksan nyo lang yung compartment or yung lagayan ng battery ninyo at pakinggan nyo yung pinakamalaking relay sa tabi ng battery ninyo. Kung sa EDB, sa taas nyan, pag si-click sa baba, push-start nyo. Kung tumitik-tik-tik kapag nagpo-push-start kayo, ngayon kapag hindi po tumitik-tik, maaaring sasakit sa ECU or side stand, may problema. Yan yung mga dapat yung i-check pag ayaw mag-redondo. Ngayon kapag na-check na lahat yan at goods naman, malamang may problema sa harness. Basta hindi lubat yung battery niya. Pero pag lubat, wala tayong magagawa doon. Talagang kahit anong gawin nyo, hindi mag-i-start. Okay, yeah. Ito na yung lumabas sa check engine niya. CKP. Kaya kahit anong gawin mo, hindi talaga andar yan. Yung CKP na yun mga sir, yun yung sa may stator. At syempre hindi na tayo pwedeng mag-install ng ng aftermarket kasi na-encounter na namin yung aftermarket, nakasira lang ng ECU. Siguro may mas magandang aftermarket na CKP, kaso para sa akin, kung ganito yung motor nyo mamahalin, yung original na nabili ninyo. Yan, tinutukoy ng check engine nyo. Try mga burahin kung babalik ulit, tapos i-off mo ulit. Yan yung gagawin muna natin para makonfirm natin kung
CKP talaga siya. Tapos syempre bago tayo bumili ng pyesa, check muna natin yung pinaka harness niyan. Baka nag-loss o may ngat-ngat na daga. Kasi kailangan mo natin kasi mag-check ng mabuti. Yan, natanggal na yung check engine niya nung reset natin. Tapos i-off natin. Yan. Tignan natin. Hindi ito yung ni-repair natin mga sir, ha? Hindi ito yan. Kasi marami accessories to. Yan, lobat ng battery. Ayaw na mag-redondo. Tapos check mo yung battery. Charge mo muna yung battery para sure tayo. Okay, charge mo natin yung battery niya na mga ilang minuto para ma-troubleshoot natin kasi lumalabas yung battery niya. Hindi kasi lalabas yung check engine yan kung hindi iikot yung makina. Para makonfirm natin kung CKP ba yung kanyang tinutukoy or dito. Charge mo natin yung battery niya. Okay, tapos na tayong mag-charge ng kanyang battery. Ngayon ay titesting naman natin. Pumunta, pilitin mo nga to. Okay, ayan, tutok ko rito ah. Ayan, rinig nyo, tumutunog. Ayan, ibig sabihin gumagana na yung kanyang relay. At ayaw magredondo. Kapag sira yung side stand, hindi rin dapat tutunog yan. Kapag sira ang side stand. Ngayon, tumutunog, ibig sabihin goes yung side stand. Bali, ang i-check na lang natin dito kung umiikot ba yung kanyang sigunyal or may problema nito. Yan. Saka na lang yung TPS kasi hindi naman lumabas yung TPS habang pinopostart natin or ino-on yung kanyang ignition, hindi naman lumalabas. Kaya yun lang muna yung gagawin natin. At obligado, kailangan tanggalin to bearings nya. Magsisimula tayo rito. Ayan, tanggalin ko muna ito. Ito nga siya, nailiis ko na. Hindi ko na siya tinanggal kasi nga may mga nakatap na na wire. Kaya nilagay ko na lang dyan muna. At bago nyo yung matanggal lang ito, dahil may pushpin dito, may dalawang tornilyon dito, pushpin sa kabila. At ito na yung ECU nya, nasa side ng kanan. Yan. Ito lang yung i-check nyo dyan, itong sakit na yan. Kadalasang problema ng ADB to. Yan. Ito muna yung una natin i-check, tapos kapag once na na-check na rin to at ganoon pa rin, lilipat tayo doon sa may part ng magneto naman. Ayan, tanggal ko na yung sakit. Hindi naman siya durog, hindi naman siya nasunog, kaso iipitin natin yung pinaka terminal dito sa gitna. Ilulungnos natin yan para pag sinuksok natin doon, pit na pit. Yan, ganit tayo ng lungnos na matulis. Tapos ganito yung ginagawa ko para magiging pitted. Basta yung pinaka importante dyan ay hindi siya nasunog yung kanyang plastic. Check natin kung mayroon pa, kulang pa ito isa. Yan, makikita nyo naman na dumidikit na. Ibig sabihin pag sinuksok natin yan ay pitted na pitted yan. Sana ito lang ang problema kasi hindi rin naman tayo pwede mag check ng fuse dahil wala naman siya check engine. Ang check engine na tinutukoy niya kanina ay yung CKP. Kaya dito muna tayo nagbase muna unang-una kasi ito naman lagi naging problema. After nito at ganoon pa rin, lilipat tayo sa iba. Okay, suksok ko muna ito mabuti kasi matigas to dahil kinumpress natin yung kanyang terminal. Okay, balik natin, tapos tayo natin paanda rin. Pihitin mo nga doon sa kabila. Ayaw pa rin. Kasi alam mo, yan, wala rin dito yan. Kasi tumutunog dito sa sa likod. Ayan, rinig nga tumutunog. Yan. Kapag once na tumutunog yan, goods yung kanyang side stand, goods din yung
switch din dito kasi nagtitrigger siya. Ngayon pupunta natin itong magneto niya. Yan, nabuksan daw pala yung panggilid niyan. Ni-repair yung kanyang magneto. Ilang araw na yan? Matagal na rin. Pang 5 araw. Pang 5 araw pa lang ginawa yan. Dito? Ginawa dito? Sige, check natin. Kasi goods na yung ano niya. Check natin yung magneto niya. Ikutin mo nga yung magneto. Naikot. Pero matigas lang yan. Okay, naikot. Basta importante naikot. Hindi siya ganun-ganin mo nga. O tanggalin mo yung pan. Check natin. Ito mga sabati lang natin upuan dahil magta-try tayo magpalit ng stator kasi hindi niya mapaikot ng dire-diretso. Kung mga iikot lang, pag pinostart mo siya iikot, ganun lang siya. Kaya yan, tatanggalin natin yan. Mag-try tayo ng stator. Okay, tapos tatanggal natin yung stator nya. Tinanggal natin yung kanyang upuan dito, yung U-box. Kasi hindi ako madukot yung kanyang CKP. Magbabypass muna ako ng wire to stator papunta ron. Ayan, tatanggalin ko na stator nya. Ito mga sala, titesting natin to dyan sa kanyang motor. Titingnan natin kung napapaikot niya na. Papaikot niya na yung makina. Yan, walang sakit. Ang issue lang na yung magneto, walang sakit. Yan na, baba mo lang yan. Okay. Tapos tanggalin natin yung kanyang CKP para mai-transfer ko to o may palit ko to. Mga sala, nilagay ko na yung magneto, nilagay ko na rin yung yung aking stator. Ito yung stator niya. Yan. Lumabas yung check engine ng CKP at 5 days lang itong nilinisan dahil nga tumagas yung oil seal, tapos nilinisan at ang ginamit na panglinis degreaser. Wag nyo pong gagawin yung panglilinis nyo sa stator ay degreaser kasi may sira yan. Yan. Ito yung sakit nito. Ito yung sa akin mga sira na wala siyang sakit. Yan. Yan. Malayo naman yung gap nila kaya hindi yan didikit. Kasi titesting lang din naman natin para malaman natin. Kasi walang check engine pero nung una na bago tayo magsimula, ang check engine niya ay CKP. Doon lang nag-umpisa. Kaya napaka-importante check muna bago tayo bumili ng pyesa. Pero simulat sa pool pa lang, alam ko na ang problema lang nito stator. At syempre, kailangan natin magbase doon sa mga basic troubleshooting na napaka-importante. Pwede mga kung under na. Ayan, basta nyo mga sara. Ma-under siya. Tapos sa charging nyo naman, ayan, 12.1. Lobat kasi yung kanyang battery. Tapos makikita nyo naman dyan. Ayan. Mandar siya. Kaya ibig sabihin, problema lang nito ay stator. Hop. Test natin. Ayan. Sige, hindi natin kailangan pang painiting mabuti. Dahil wala siyang kulan. At least napandar na natin siya.
Ang problema lang, stator. Kaya bibili si sir ng stator niya. Bagong stator. Kaya napaka-importante nga mga sir na huwag kayong magpapalinis ng degreaser. Di ba rin gasolina? Banlawan nyo ng tubig. Yung mga sinaunang pamamaraan natin, yung gasolina. Pero yung degreaser, may halo kasing yun eh. May halong muriatic, gano'n. Kaya yun, nasira. Okay na to. Bibili na lang sir ng bagong stator. Tapos ibabalik na lahat na. Ito na mga sir, binalik ko na siya. Bali ang nangyari ay yung ginamit kong CKP, yung galing sa stator ko. Ayan, yun yung stator ko. Tapos yung pinaka magnetic wire nya, yung stator mismo, yun ang ginamit ko yun sa kanya. Kaya walang bypass yan. Yan, ito po rin sa kanya. Ayan, sakit pa rin. Nasunog pala yung nito mga sir. Ayan nasunog kasi kakapagawa lang niya to, mali yung pagkakalagay, tapos in-sprayan din ng kaya ngayon hinugasan na lang natin yan, nilinisan na lang natin. At ito binabalik ko na, all goods na to mga sir. Mamaya ko na lang paanda rin pagka naibalik ko na yung kanyang mga pairings mga sir, saka yung kanyang upuan. Okay, balik ko muna sir mga sir.